Kinokondena ng ilang grupo si dating Chief Justice Sereno na namumuno sa Project Dalisay dahil sa pagpapakalat umano ng fake news kaugnay sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Sagot ni Sereno, tungkulin niyang bigyan ng babala ang mga magulang. Nakatutok si Maki Pulido. Noong 2018, itineklara ng National Economic Development Authority na isang national at social emergency ang pagtaas ng bilang ng teen pregnancy. Noong taong yon, nabuntis ang 2,250 na mga batang edad 10 to 14 years old. Pagsapit ng taong 2023, nasa 3,343 na ito. It has tripled in the last 16 years, the incidence of adolescent pregnancy. And in 23, it now includes a 9-year-old. Karamihan sa mga nakabuntis, malayong mas matatandang lalaki at kalimitan kaso ng panggagahasa. 9 to 16-year-old girls have a risk for rape which is 5 times higher than all women and girls. Those below the age of 15 have a much higher rate of maternal morbidity and mortality. Namamatay po sila at napipinsala compared with older women. Ilan sa itinuturong dahilan ay kakulangan ng tamang edukasyon, impormasyon at serbisyo. Mga bagay na layong matugunan ng Senate Bill 1979 o Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero nang mag-viral sa social media ang posisyon ng Project Dalisay sa panukalang batas, inatras ng 7 senador ang kanilang mga lagda sa committee report. At sinabi ni Pangulong Marcos na i-veto niya ito kung papasa dahil may mga ituturo daw sa mga batang hindi akma sa kanilang edad, bagay na pinabulaanan ng sponsor ng panukalang batas na si Senador Riza Ontiveros. Kaya kinokondena ng ilang grupo si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang namumuno sa Project Dalisay dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Project Dalisay, you are very irresponsible. Nasa mga kamay po ninyo kapag next year mas tumaas pa ang number of adolescent pregnancy sa ating bansa. Hindi to direktang sinagot ni dating Chief Justice Sereno, pero sabi niya tungkulin niyang bigyan ng babala ang mga magulang sa mga panganib ng comprehensive sexuality education na nasa Senate Bill 1979. Kailangan daw ito mahinto dahil kontra ito sa saligang batas at sa Filipino values, lalo't pinag-uusapan dito ang proteksyon ng kabataan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.